talagang nadala ni Duterte. From that point to now, marami nang namulat. So, sige lang. Keep on pushing. Yes. And just for historical background, since 2017, meron na po kayong mga reklamong inihain, no? Laban kay Paulo Duterte, on drugs and etc. 6.4 billion shabu shipment in 2017. So kumbaga hindi nakataka-taka na you followed through. Yes. Up to today about what went on during the Duterte administration. So wala po kayong duda na ito pong mga ghost projects na ito nagsimula panahon pa ni dating Pangulong Duterte? Yes, dahil I think everybody would agree na nung panahon ni President Aquino, walang ganito. Yung panahon ni Pinoy, walang ganito. So nag-set up sila. Kasi when I researched on this, when we investigated, sinimula nilang pag-set up yung modus nga, no, yung sindikato. Yung ginagawa nila nung mayor pa lang sila, yun yung ginawa nila sa national level. Kasama na itong ginawang sindikato sa DPWH. At yun nga, ang itinalaga ni Bongo na point man sa DPWH, itong si Bernardo. Kayo po ba may duda doon sa sunog na nangyari sa DPWH kamakailan? Siyempre naman, hindi naman pwedeng coincidence yung mga ganyan. These things do not happen at random. Ano? But marami kasing kopya niyan eh. May kopya na yung COA dyan, may kopya na. Maraming, hindi naman matatago yan. Totally. Okay, well, ang sabi naman ni Secretary Vince ay wala daw pertinent na nasunog na kailanganin sa investigasyon. Yun ang sabi niya. Pero sabi ko, materials validation tsaka calibration, di ba importante yung pag-analisa ng mga materials na ginagamit sa isang proyekto? Yes, pero ngayon may digital copy na rin. May digital copy, tapos meron na silang cloud na copy. Isi-certify lang yon. Maraming ways to certify yung right. Yung mga documents na yan. Well, that should have been a good answer from Secretary Vince, no? Na safe pa lahat ng impormasyon na nasunog na physical paper. Kayo po daw ay tatakbo ulit. Tama po ba 'yon? I'm not inclined to run itong 2028. I intend to totally devote my energy and focus on... Sorry, my kid is suddenly here. You are so... Can you please say, excuse me? Hello. Hi. Excuse me, he's a soldier. Do you know Nice that to meet he's you. a soldier? I have a Lego soldier minifigure. I know, right? Oh my gosh. I'm always with Lego. Okay, please close the door. I'll be finished in a bit. Okay. To finish your answer about running. So you are not inclined? I'm not inclined to run for a national office. Ang focus ko sana is tulungan yung magiging kandidato na nararapat na maipanalo sa 2028. Kasi kapag ka nakabalik sa pwesto yung mga Duterte, I tell you, gigibayin na nila talaga yung bansa. They don't know how to govern. Ang nagahari sa puso nila yung alam niyo yung power tripping, vindictiveness, walang governance, no, sa sistema nila. Ngayon, having said that, kung yung aking chosen candidate ay hindi tutuloy sa pag-presidente, I will run sa local post ulit sa as mayor ng Caloocan. And that has nothing to do with your prominence these days. Alam nyo naman yung media, Miss Corina, pagka hindi nyo swerte yan, hindi naman papansinin yan. I've been living quietly the past 6 years, kaso talagang kailangan gawin ito eh. And ginagawa natin. Okay, talking about yung mga kaganapan behind the scenes, no? Nakausap po namin si Colonel Ariel Querubin at halos kinumpirma na niya sa amin dito rin na talagang nagkakaroon ng usap-usapan ng mga retirado na mga general, hindi na niya binanggit kung sino, tungkol sa posibilidad at paghahanda sa posibilidad ng isang revolutionary government. You are also a veteran of people power and uprisings.
Ano po ang nakikita ninyo? Ano po nababalitaan ninyo? Totoo ba na naghahanda sila? Yes, may mga pagkilos na ganyan at kinumpirma naman yan ni AP Chief of Staff General Browner. Ang issue ko lang kasi dyan, ganito Nung panahon ni Duterte na pinapatay yung mga Pilipino, grabe nun yung sitwasyon. Ang tanong ko, asan sila? They were actually siding with Duterte, okay lang sa kanila yon. Sa hierarchy kasi ng krimen, grabe yung ginawa ni Duterte. Aside pa sa corruption yan, billion-billion yung ninanakaw ng time na yon, libo-libo yung pinapatay, pero quiet sila. Di ba? And worse, kakampi pa yung iba. The very same people na naghahangad ng revolution ngayon, kakampi nila si Duterte noong mga panahon na yun. Parang may problema dun sa moral compass. Mukhang nabaliktad. Kaya yun yung issue ko doon. But syempre, still, andyan yan, ginagawa nila yan. Sorry, the issue being, ang motibo ng mga nagpaplano for a revolutionary government is to reinstall Duterte. Yes. Di ba? Parang anong cause yun? Kung sa amin, ginawa namin yun for kung ano mang, even sila, Sir Ariel, ibang mga reason sila. Yung sa amin, against corruption. Ito anong cause mo? Gusto mo ibalik si Sara? Ay gusto mong ibalik yung mga Duterte? Parang ang babaw nun. For that matter, mali yun. Di ba? That is, in fact, baliktad yun doon sa itinuro sa amin sa academy. Di ba? Kaya hindi ko mag-gets itong mga nagtutulak na yan. To be fair, meron din mga nagtutulak na mawala sila lahat. Di ba? Ayaw nila din kila Duterte. Pero ang danger kasi nito is at this point in time, masyadong magulo sa mundo. At pagka nagkaroon ng ganyang interregnum, mas mananaig yung mga puwersang organisado, in this case, yung mga Duterte. So, ganun pa rin ang suma nun. Makakabalik sila sa pwesto. Therefore, babalik na naman yung mga pogo, yung policy niya pro-China, tapos itong corruption, isabong, lahat, EJK, babalik lahat yon. We will relive that nightmare that we had nung 2016 to 2022. Ayoko mangyari yun. Kaya magiging hadlang ako dito sa mga plano nito mga to. Okay. So, may tipping point ba kayong nakikita? November 30, magkakaroon po ng kilos protesta na naman kung wala pa ring mapakulong o malinaw na indicted. Ano sa palagay ninyo ang mangyayari? Yung tipping point, actually, depende yan sa taong bayan. Kung hanggang saan sila. Sa ngayon naman, wala pa namang diretso kay President Marcos. I think yun na magiging deal breaker if magkakaroon ng linya diretso kay President Marcos or his family, mag-iiba yung pananaw ng mga ngayon ay hindi na nananawagan ng ouster. So, we are not there yet and I hope we don't get to that point dahil iba nga, masyadong magulo ito. Magiging masyadong magulo. Bakit po, sa panahon po ninyo bilang senador, ganito na ba yun? Ganito na ba ang kalakaran ng mga panahon ninyo sa Senado? Alam niyo, mas masahol pa kung nakita nila yung nakita ko. I'm referring to the government of the Dutertes at that time. Not necessarily yung galawan sa Senado per se. Yung administration ni Duterte is the worst in history. Yung sa DPWH, sa Customs, BIR, iba't ibang sindikato ang tinayo nila. Kaya, so much worse yun ang nangyayari noon. But what about senators today na nadadawit? Kung sa ganitong levels, siguro wala. Kasi noong time na yun, centralized kina Bongo Duterte. Sila yung nagnanakaw. Yung kay Pulong, biruin mo, 51 billion pesos in one district. Kahit itong nakakahimatay na ng mga amounts nung mga lumalabas ngayon, pero it's nothing compared to the 51 billion ni Pulong.
the presidential son. O, involved pa sa drug smuggling ito, ha? Tapos partner pa ni Duterte, itong si Michael Yang na drug lord. No, nag-set up ng cartel. Kaya nga, at any angle, talagang sobrang lala nun. Are you hopeful about the ICI? We don't have any choice but to give it the benefit of the doubt. So until maglabas sila ng kanilang findings, we would have to withhold our judgment. Pero given the trend, I am confident may mapapanagot talaga. Mga senador, congressman, para talagang ito. It's a, rude awakening for everyone. So you also believe na kailangan isa publiko. Sabi nila magla-live,